Hello everyone! Welcome to Cook and Bake. At sa video na ito ay ipapakita ko po sa inyo ulit ang paggawa ng empanada. Bali meron na tayong video nito sa mga previous episode ng Bake It Yourself o Cook and Bake. At kumbaga parang review lang muna ulit natin yung paggawa nito. Okay, so sinimulan ko lang sa paghiwa ng patatas. Hindi ko na ito binalata para mas mapakinabangan din natin yung mga health benefits na present sa balat nito. Basta mahugasan lang natin ito ng maayos. At hiniwa ko lang ito into small dice at sinunod ko na rin yung sibuyas na minced chop lang ang aking ginawa. Next ay ang garlic. So, kinakrush ko lang muna ito para mas madaling balatan. So, pagka nabalatan na, sinachop ko lang ito ng minced chop. So, bale, minced garlic ang ating gagamitin. Okay? Okay, next na kagad natin dahil ready na yung ating mga panggisa. I-on natin yung ating fire at naglagay lang ako dito ng konting mantika at igisa na kagad natin itong bawang. Okay, just light brown lang at pwede nating isunod yung ating ground beef. Ayan, giniling na baka. Ayan, so in a moderate heat, gagawin natin ito. Igigisa natin ito primarily para mag-reduce yung mga excess moisture, excess liquid ng giniling. At pagka gaya niyan, halos nagmamantika na yung ating giniling, ay naglagay lang ako dito ng tomato sauce. Okay, so haluin natin syempre. Okay, at sa punto na yan ay maglalagay na tayo ng asin, ayan, at ng paminta. Pamintang durog. Okay, so let's give it a good stir, Dahil nasa paghahalo talaga yung sikreto sa masarap na luto. Okay, sa punto na yan ay inilagay ko na yung ating patatas at ayan, konting tubig sa gilid dahil medyo naninikit-nikit na rin to eh. Peke itong non-stick na nabili ko eh. Kaya hindi naman talaga kasama sa sangkap yung tubig na yan, para lang matungkab natin, maalis natin yung mga naninikit para hindi naman siya masyadong kumapal sa ating kawali. Okay, so let's just give it a good stir again. At pagka mga 50% ng luto yung ating patatas, ay isinunod ko na rin itong ilagay yung sibuyas. At kasunod na rin yan kaagad ay yung pampasarap pa natin, itong corned beef na imported na napakasarap na corned beef. Ayan, so dahil may ibang sarap din talagang idinadagdag itong ating corned beef para sa palaman ng ating empanada. Okay, so finishing touches na yan halos, kaya takpan na lang natin ng konti para, ayan, after takpan ng mga ilang minuto, ayan, halos patapos na yan, nagdagdag lang ulit ako ng asin dahil medyo matabang para sa akin. Pero it's up to you, pagka kayo nagluluto nito. Kayo naman yung magiging judge niyan kung okay na sa inyo yung lasa. Okay, so it's almost done. Kaya tapos na rin talaga. Kaya patayin na natin apoy. At mag-proceed na tayo sa paggawa ng ating dough ng empanada. Okay, so all-purpose flour, At tinitimbang natin ito. And once again, yung exact measurement ay ilalagay ko po sa description box below. Okay, so at ilagay ko rin dito kaagad yung butter, Malamig yung butter, wag niyong hintayin na mag-room temperature. At pagka napagsama niyo yung butter at flour, ay i-mix lang kagad natin ito sa mixer. Slow mixing lang para makat yung butter sa flour. Kumbaga magpupulburon siya. At habang hinahalo yun, pagsamahin natin yung dalawang itlog, yung tubig, asukal, yan, asukal na puti, at asin. Yan. Yan yung pinaka-liquid ng ating dough. At tutunawin lang natin yung asukal at asin kasama yung egg yolk. Yan yung itlog. Okay, so pagka nahalo na yan, ay ilagay lang kagad natin ito sa ating mixer na naghahalo ng ating flour and butter. At hindi natin ito hahaluin ng husto, mga 90% mixing lang or 85%. Dahil pag hinalo natin ito ng husto sa mixer, na-over-mixing ibang bahagi ng dough. So, hindi yun maganda dahil nagiging makunat yung ating dough. Kaya itutuloy natin yung paghahalo sa table at pagka nahalo na nga ay ipiportion lang natin ito. Depende sa size na gusto natin. So, itong ginawa ko ay 50 grams each, Pero depende sa inyo kung mas malaki o mas maliit yung empanada na gusto nyo gawin. At pagka na-portion nyo na ay bibilugin lang natin ito ng per piece. Para pag pinlatin natin, gaya nitong ginagawa ko ngayon, pag magbabalot na tayo, ay pabilog din yung makukuha nating shape ng dough pag pinlatin. Para pagka naglagay ka ng palaman into center, ay yan, di ba? Mas maganda at mas madali mong maiko-cover dahil magtatagpo yung mga gilid niyan pagka kinover mo na. Ayan, so pinrest down ko lang ng konti. At para mas maging maganda yung ating
product, maglalagay tayo ng konting art, di ba? Para mas maganda, mas masarap kainin. Okay, so mas kaaya-aya rin siyang tignan. Baga, quality product, taste and look, lasa at yung itsura niya. Okay, so egg wash na lang yung kulang at pwede na kagad natin itong i-bake. So, yung pag-bake, yung temperature ng oven at kung gaano katagal siyang binibake ay naka-indicate na rin sa description box below. Okay, so ayan na ang ating finished product. Luto na ang ating empanada. Okay, so thank you for watching. Cook and bake.